alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang pinakamalakas at mapaminsalang lindol sa kasaysayan ng mundo. Pinakamalaking lindol sa mundo ayon sa aking pananaliksik ay sa Chile 1960 Mayo 22:19 oras 11 minuto at 14 na segundo magnitude 9.5 ang pinakamalaking lindol sa mundo NB. Ang magnitude para sa lindol na ito ay muling kinalkula mula nang isulat ang mga sumusunod na artikulo. Ang magnitude 9.5 ay isang mas mahusay na pagtukoy sa laki ng lindol na ito. Mahigit sa 2,000 ang namatay, 3,000 ang nasugatan, 2 milyong walang tirahan, at $550 milyon ang pinsala sa Timog Chile. Ang tsunami ay nagdulot ng 61 na pagkamatay, $75 milyon ang pinsala sa Hawaii, 138 ang namatay at $50 milyon ang pinsala sa Japan, 32 patay at nawawala sa Pilipinas, at $500,000 pinsala sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Pinaikling mula sa United States Earthquakes 1960 nina H. Carroll Talley, Jr. at William K. Cloud, U.S. Department of Commerce, Coast at Geodetic Survey, malapit sa baybayin ng Chile, magnitude 8.3, mahigit 2,000 ang namatay, 3,000 ang nasugatan at $550 milyon ang pinsala sa Chile. Ang seismic sea wave ay nagdulot ng 56 na pagkamatay, $75 milyon ang pinsala sa Hawaii, 138 namatay at $50 milyon ang pinsala sa Japan, $500,000 pinsala sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Mula sa ISC Bulletin, The International Seismological Summary. Ang sumusunod na talahanayan ay naglilista ng mga detalye na iniulat ng survey para sa mas malalaking pagkabigla ng serye ng mga mapanirang lindol sa gitna at timog Chile na nagsimula noong ika-21 ng Mayo at nagpapatuloy pa rin hanggang sa pagsulat na ito sa kalagitnaan ng Agosto. Ang unang malaking shock ng serye, noong ika-21 ng Mayo taong 1960 sa 10H02 M50s, ay nagdulot ng maraming casualty at malawak na pinsala sa ari-arian sa Concepcion at nakapaligid na lugar. Ang sumunod na serye ng mga lindol at ang kaakibat na seismic sea waves ay nagdulot ng maraming casualty at malawak na pinsala sa ari-arian sa kahabaan ng baybayin ng gitnang Chile sa pagitan ng latitude 36 na degrees at 44 na degrees. Tinataya ng mga huling ulat ng press na ang mga nasawi ay mula 6,000 hanggang 10,000 katao ang namatay o nawawala. Ang pangunahing pagkabigla, ika-22 ng Mayo taong 1960, 19 hours 11 minutes 20 seconds GCT, ay nag-set up ng isang serye ng mga seismic sea wave na hindi lamang mapanira sa baybayin ng Chile, ngunit nagdulot din ng maraming casualty at malawak na pinsala sa ari-arian sa Hawaii at Japan, at kung saan ay kapansin-pansin sa mga baybayin sa buong lugar ng Karagatang Pasipiko. Tinatansya ng gobyerno ng Chile na 2 milyong katao ang walang tirahan at $3 billion ang pinsala sa ari-arian bilang resulta ng mga lindol. Ang pagkasira ay pinakamabigat sa mga lungsod ng Concepcion, Valdivia, at Puerto Montt, at maraming maliliit na bayan at nayon ang halos iba. Ang napakalaking pagguho ng lupa, marahas na pagputok ng bulkan at malawakang dislokasyon ng ibabaw ng lupa ay iniulat sa mga unang ulat ng press mula sa Chile. Mula sa Seismological Notes, BSSA, ang Seismological Notes ay isang listahan ng mga kamakailang mahahalagang lindol na may mga maikling buod na kasama sa bawat isyu ng BSSA, simula noong ika-21 ng Mayo taong 1960. Sinalanta ang katimugang Chile ng sunod-sunod na lindol na ang foci ay nasa loob ng banda na 1,300 kilometro ang haba, sa pagitan ng latitude 37 at 48 degrees
Pilipinas ang mga Epic Enter ay sumusunod sa pangunahing SSW, NNE, tampok, Continental sa hilaga, submarino sa timog, na naghihiwalay sa isang rehiyon na tumaas baybayin ng Labo, mula sa isang malawak na rehiyon na Hamupa. Ang opisyal na death roll ay tumaas sa 660 patay at 717 ang nawawala, mas mababa ang bilang kaysa sa mga unang inihayag sa press. 58,622 na bahay ang ganap na nawasak. Tazi F. 1962, ang pinsala ay inilagay sa $550 milyon. Ang sunod-sunod na malalaking mapanirang lindol sa loob ng ilang oras ay naging imposibleng gumuhit ng isoseismic na mga mapa. Ang unang pagkabigla ay nagdulot ng malaking pinsala sa Concepcion, lalo na sa ibabang bahagi ng bayan. Intensity IX, napansin din ang pinsala sa Talcahuano, Intensity IX, Coronel, Intensity IX, Lota, Intensity IX, at Labo, Intensity X. Ang mga pagkabigla noong ika-22 ng Mayo ay nakaapekto lalo na sa Timog Chile, Valdivia, Intensity X, Puerto Montt, ibabang bayan, Intensity X Xi, Rio Negro, Intensity IXX, Temeca, Intensity 8, Osorno, Intensity 7.8, Puerto Saavedra, Intensity 7.8, Lanquaho, Intensity 7.8, Villarica, Intensity 7, Duque and Leeds, 1963, Roth, 1961. Ang mahahalagang pagbabago sa coastal relief ay naobserbahan. Naganap ang rockfalls at landslide sa Andes na bumubuo ng isang artipisyal na lawa sa Rio San Pedro, ang labasan ng Lake Remigio. Ang bulkang Puyayu ay sumabog noong ika-24 ng Mayo sa humigit kumulang 18 47 oras pagkatapos ng pangunahing pagkabigla. Ang isang detalyadong pag-aaral ng pagkawasak ay ang paksa ng isang espesyal na papel, Hausner, 1963. Ang pangunahing pagkabigla ay nagtakda ng isang malaking tsunami. Bagamat gumana ng maayos ang sistema ng babala, ang alon ay nagdulot ng 61 na pagkamatay, nasugatan ng 282 at nagdulot ng pinsala na nagkakahalaga ng $20 milyon sa isla ng Hawaii. Eaton et al. 1961, Lockman et al. 1961, sa Japan, ang baybayin ng Honshu ay sinalanta, 100 patay, 85 nawawala, 855 nasugatan, 1,678 bahay ang nawasak. Mamoy, 1963, Takahashi, 1963, Tanida, 1961, naapektuhan din ang mga baybayin ng California, New Zealand, Australia at Kamchatka. Roth, 1961, mula sa Roth, J.P., 1969, The Seismicity of the Earth, 1953 hanggang 1965, Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1960 ika-22 ng Mayo taong 11, 39.5 W, 74.5 W, maximum intensity Xi, 2,231 na pagkamatay o 3,000 pagkamatay, o 5,700 pagkamatay, iba't ibang mga sanggunian, $417 milyon, $675 milyon, $800 milyon ang pinsala, iba't ibang mga sanggunian sa oras. NGS, ang lindol, Chile, Alerce, Valdivia, Remigio, Tatoral, Concepcion, Chile, Puerto Montt, Valdivia, mga sanggunian, Berts, 1988, Munchener. Rockversikerans Gesellschaft, 1978, Askew at Algermissen, 1985, mula sa Dunbar, Paula K., Lockridge, Patricia A., at Whiteside, Lowell S., 1992, Katalog ng makabuluhang lindol 2,150 BC. 1991 AD, U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, isang mapang wasak na lindol, magnitude 8.6, sa baybayin ng gitnang Chile ang nagdulot ng tsunami na nakaapekto sa buong Pacific Basin. Sa pangkalahatan, ang pagkilos ng alon sa mga baybayin ng Hawaii ay tahimik, nakahawig ng pagtaas ng tubig, bagamat mayroon itong mas maikling panahon at mas malawak na saklaw, ito ay pumatay ng 61 at malubhang nasugatan ang 43 sa Hilo Bay. Gayunpaman, ang ikatlong alon ay ginawang butas na
BOM-AHA sa loob ng bansa hanggang sa 6 na metro contour, halos 240 ektarya, 600 ektarya, sa loob ng daungan ng hilo ang BIN-AHA, at lahat ng pagkamatay at $23.50 milyon ng pinsala ay nangyari sa lugar na ito. Ang mga pagtatansya ng pinsala sa Hawaii ay nag-iiba mula sa $75 milyon sa Tally and Cloud, 1962, hanggang $20 milyon sa Wall, 1960, isang kabuo ang humigit kumulang $24 milyon para sa Hawaii ang ibinibigay ng Hawaiian Office of Civil Defense. Sa halos kalahati ng lugar na ito kabuo ang pagkawasak ang naganap sa lugar ng pinakamataas na pagkawasak, tanging ang mga gusaling gawa sa reinforced concrete o structural steel, at ilang iba pa na nasisilungan ng mga gusaling ito, ang nanatiling nakatayo at maging ang mga ito ay karaniwang natupok, ang mga frame na gusali ay nadurog o lumutang halos hanggang sa limitasyon ng pagbaha, 12 ng mga sasakyan ang nawasak, isang 10 metric ton tractor sa isang showroom ang natangay, nagkalat ang mga mabibigat na makinarya, mill roller, at metal stalks. Ang mga bato na tumitimbang ng hanggang 20 metrikong tonelada ay hinugot mula sa isang pader ng dagat at dinala hanggang sa 180 metro sa loob ng bansa. Ang pinsala sa ibang lugar sa isla ng Hawaii ay limitado sa kanluran at timog na baybayin, kung saan humigit kumulang 12 mga gusali, karamihan ay gawa sa mga frame construction, ang lumutang sa kanilang mga pundasyon, nadurog, o BIN-AHA, mayroong kalahating milyong dolyar na pinsala sa baybayin ng Kona lamang, 6 na bahay ang nawasak sa Napoo-Po'o. Sa Maui ang pinsala ay puro sa Kahului area sa Hilagang Baybayin, isang bodega at kalahating dosenang bahay ang giniba, at iba pang bodega, tindahan, opisina, at bahay, at ang mga laman nito ay nasira. Isang simbahan ang lumutang 6.1 na metro ang layo mula sa pundasyon nito, nasira ang ibang mga gusali sa Paukuqalo, sa labas at kanluran ng daungan, sa Spreckelsville at Paya, silangan ng Kahului, nasira ang mga bahay, at isang bahay sa bawat lugar ang giniba. Karagdagang pinsala ang naganap sa Kihei sa Timog Baybayin at Lahaina sa kanlurang Baybayin. Sa isla ng Molokai nagkaroon ng ilang pinsala sa mga bahay, fish pond, at kalsada, at isang beach house ang giniba sa isla ng Lanai. Nakatakas ang mga isla ng Kauai at Oahu na may kaunting pinsala lamang, 50 bahay sa Kuliuwo, isang silangang suburb ng Honolulu, ang BIN-AHA, at $250,000 ang pinsalang nagawa. Sa ibang lugar sa Oahu walang naiulat na pinsala, kahit na kung saan nagkaroon ng pagbaha sa mga lugar na inookupahan ng mga bahay. Sa Kauai, hanggang sa nalalaman, ang tanging pinsala ay binubuo ng isang frame building na pinalutang mula sa pundasyon nito sa timog na baybayin. Mula sa tsunami sa Hawaii, Lander, James F., at Lockridge, Patricia A., 1989, tsunami ng Estados Unidos, kabilang ang mga pag-aari ng Estados Unidos, 1690 hanggang 1988, U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, 265p, ang mahusay na lindol sa Chile na may magnitude na 8.6 ay nakabuo ng alon na naitala sa Massacre Bay, mahigit sa 1.7 na metro, Sweeper Cove, 1.1 na metro, Seward, 0.7 na metro, Women's Bay, 0.7 na metro, Yakutat, 0.